So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon, medyo napag-uusapan nga po na si Bato de la Rosa po ay posibleng maging witness sa ICC. Isipin niyo yan, no? Kasi ito lang mga kababayan eh. Nakita po natin, no, na itong si Bato de la Rosa po talaga takot. Takot po talaga si Bato de la Rosa. So, ngayon, napag-uusapan ngayon na si Bato ay posibleng mag-witness laban kay Duterte. So, ang tanong dito, lulusot kaya yon? Sa tingin nyo ba lulusot yon? Pag si Bato naging witness sa ICC laban kay Duterte. So ngayon napag-usapan ito ni ICC lawyer Cristina Conti. Sabi dito, no, unlikely for Bato to be insider witness, ICC lawyer. So sabi po ng isang abogado po ng ICC, malabo po mangyari yon. Malabo po talaga na maging witness si Bato. Kasi mga kababayan, no, sa mga nakita po natin ngayon, sa mga suspect nga po sa ICC, si Bato lang po talaga yung malambot. Si Duterte lumalaban. Si Agbayalde, mukhang smooth lang. Di ba smooth lang si Agbayalde eh. Albayalde pala. Smooth lang si Albayalde kasi si Albayalde, mga kababayan, yung less guilty. Di ba sa Tokhang? Tapos sila Mata, tsaka si Edelberto, di ba tahimik lang. Si Bato lang po talaga natatakot. Na sinasabi nga po ni Bato na ayoko magpakulong sa ICC kasi gusto ko pang makasama yung apo ko. Sabi niya yan eh. Di ba? So ngayon, ang sabi ngayon dito, no, pag-usapan natin to, no, sabi dito. Okay. Basahin na lang natin. Sabi dito, ICC Assistant to Counsel Cristina Conti said, they see De La Rosa, former chief of the Philippine National Police, as among those who are most responsible in the killings committed in relation to the Duterte administration anti-illegal drug campaign. So ngayon, kung meron mang suspect talaga, nasa top of the line po si Bato. Nasa top of the line po siya. So sabi ng ICC yan, ha? Sabi ng abogado ng ICC yan, ha? Hindi ko sabi yan. So given the signals from the Office of the Prosecutor, I would say that there are at least two persons to be the most responsible for the killings. Conti told in the Storycon on One News yesterday. Okay. So ngayon, sabi ngayon ni Cristina Conti, base po sa prosecution office po ng ICC, meron dalawang tao na talagang mastermind po sa Tokhang. So sure na po tayo na si Digong yung isa. Yung isa, sino ba yung isa? Di si Bato. Di ba? Sino pa bang iba? Oh. Ayun ang problema sa iba to, gagawa-gawa. Kasi mga kababayan, pwede ka naman tumanggi. Di ba pwede naman tumanggi si Bato noong panahon ni Duterte na sabihin niya ayoko niyan. Pwede naman yun eh. Yun nga lang pinili mong sumunod eh. Oh. The word that they use is the most responsible or those to bear the greatest responsibility. They don't mean one person. In case of President Rodrigo Duterte, that what ties him on the war on drugs in his statement, his policy pronouncement, but who implemented that? Patay tayo dyan. Oh. It was Senator Bato de la Rosa and the Philippine National Police, she added. Oh. So kasi mga kababayan, no, yung sinasabi po ng ICC ngayon, kahit po nabagangawa si Duterte na patayin yan, di ba, hindi naman po ma-implement yan kung walang nag-execute. So, sino nag-execute? Si Bato. O, di ba? Well, ang problema. Kasi mga kababayan, no, sino ba namang hindi matutukso? Dito po sa ginawa ni Duterte kay Bato. Tandaan natin mga kababayan, si Bato po, Chief of Police lang po yan ng Davao City. Chief of Police ng Davao City na inangat po ng PNP chief. Ang laki po ng hinakbangan ni Bato de la Rosa. Ang laki ng hinakbangan niyang rango. Isipin mo from Davao City, hawak mo na ngayon ng buong Pilipinas. Hindi ka dumaan ng regional, hindi ka dumaan ng kung ano man, buong Pilipinas kaagad yung hinawakan mo na police. Kasi nga naging chief PNP eh. So sino ba naman ang hindi matutukso
na i-grab yung opportunity na yon na tumaas yung ranggo mo ng mabilisan. Di ba? So, ayun ang point dito. Siyempre, mga kababayan, hindi lang kasi basta-basta pagtaas ng ranggo yan eh. Pag tumaas ka ng ranggo, once na nagretiro ka, pati pension mo tataas din. Diba? So, sino ba naman ang hindi magagrab sa opportunity po na yan? So, ngayon, continue pa natin. Sabi pa dito. Okay. Okay. Ito. Operationalized Oplan Tokang, which led to deadly police operation against alleged drug personalities. Conti said the ICC is also looking at killings linked to the so-called Davao Death Squad, including at the time when De La Rosa was Davao Police Chief. Oh, patay tayo dyan. Oh. Pati po yung pagiging Davao Police Chief po ni De La Rosa, uungkatin din. At syempre mga kababayan, alam naman po natin na yung nag-implement po ng Tokhang sa Davao City, si Sara Duterte po yan. At si Bato po yung Chief PNP nun ng Davao City. So pati pala yun, uungkatin ng ICC. So ngayon mga kababayan, ito yung statement ni Bato. Dito natin makikita na takot po si Bato sa ICC. Tingnan nyo to ha, panoorin nyo to. By the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Rimulya, and Solicitor General Minardo Guibarra. Excuse me. Solicitor General Guibarra said, and I quote, "The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants." End of quote. Meanwhile, Secretary Rimulya's pronouncement was, and I quote, "We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments." End of quote. What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those two executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President? Mapanganib po ang mga pahayag ng ating Secretary of Justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin nang kung wala ang ICC, hindi tiyak na epesyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty. Sa ganito pong mga pagbibitiw ng commitment, nakukompromiso ang soberenya ng ating bansa. Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. Alam nyo, no? Hindi mo pa rin makuha ba to? Kung ano nangyayari? hanggang ngayon, hindi mo pa rin makuha? Kasi mga kababayan, no? Ito obvious na obvious naman mga kababayan. Di ba kasi ang pinapalabas kasi ni Bato na gumagawa ng sariling desisyon yung DOJ tsaka yung Solgen.
Ayan ang pinapalabas ni Bato. Na gumagawa ng sariling desisyon yung Soldier at DOJ. Well, hindi mo pa rin makuha talaga, no? Kasi mga kababayan, ano pa lang eh, ito eh. Oh, balita ito 2024. Oh, Marcos, si PBBM na mismo may sabi. Yung presidente man na may sabi. ICC may visit Philippines but the government won't cooperate. Sinabi po ni PBBM yan. So, noong December 2023 pa lang mga kababayan, pinapasok na po ng administrasyon na to yung ICC. Pinapasok na po yan. So, ngayon parang di mo pa rin makuha yung point na paano ba? Na nilalaro lang kayo? 'Di ba? Kayo naman, tuwan-tuwa naman kayo na ginagawang laruan ng presidente. Nilalaro lang kayo. Oh. Kasi sabi ni PBBM noong 2024, oh, papasok yung ICC, okay lang. Pwede pumasok ang ICC. Pwede sila pumasok bilang tourist, magbakasyon, pero hindi kami makikipag-cooperate. Ang tanong dito, pinapasok mo pa, 'di ba? Pinapasok mo pa yung ICC, tapos para magbakasyon? Parang ang labo naman nun. Sa tingin nyo ba papasok yung ICC sa Pilipinas para magbakasyon? 'Di ba? So pinapasok ng gobyerno ng Pilipinas yung ICC noong 2023 December. Pinabayaan nila mag-imbestiga. O sige, sabi ni PBBM, hindi na kami miyembro ng ICC. Wala kami pakialam sa investigasyon ninyo, gawin niyo gusto ninyo. Hindi mo pa rin makuha ba to? 'Di ba? At saka mga kababayan, ito pa, no? Tingnan nyo to, Ito, balita ito kanina sa News 5. Sabi dito, isiniwalat ng isang abogado ng International Criminal Court na posibleng nakikipag-usap na ang gobyerno ng Pilipinas sa korte tungkol sa drug war investigation. Nagbabala naman si Senator Bato de la Rosa na maaari itong humantong sa constitutional crisis. Okay. So, ang point dito mga kababayan, nakikipag-usap na raw po di umano ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Okay. So, yari talaga kayo dito. At ngayon mga streetwise, ang sabi ni Bato, 'di ba? Magkakaroon daw po ito ng constitutional crisis. Sabi niya 'yon. Sabi niya. 'Di ba? Sabi ni Bato 'yan magkakaroon tayo ng constitutional crisis kapag pinapasok ang ICC. Teka lang Bato, sino ba mas magaling sa inyo? Supreme Court o ikaw? Ito sa Supreme Court na galing ito. So para po maintindihan natin kung makakaroon ba ng constitutional crisis, hindi po si Bato de la Rosa magsasabi nun. Hindi ako, hindi ang presidente. Ang magsasabi po niyan, Supreme Court. Kasi po, ang Supreme Court po, siya po yung bantay ng konstitusyon natin. Nakuha niyo yung point? Di ba? Ang pinakatrabaho po ng Supreme Court ay bantayan po yung konstitusyon natin. So ngayon, ibig sabihin nun, kasi nga judiciary So, Supreme Court. So ngayon, mga kababayan, 'di ba? Kahit po si PBBM, hindi po magsasabi kung constitutional crisis ba yung ICC. Pati si Duterte, hindi. Ang magsasabi lang po niya Supreme Court. So ano ba sabi ng Supreme Court? Ito Ito tandaan nyo GR number 238875. 2021 ito. Yan Supreme Court en banc. Nagsalita po yung Supreme Court sa isang desisyon na ito yung sabi para mas maganda, no? Sabi dito, ito. Withdrawing from the Rome Statute does not discharge a state party from the obligation it has incurred as a member. So, pinirmahan po natin to Article 127, number 2, provides, di ba? A state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligation arising from this statute while it was a party to the statute, including any financial obligations which may have occurred. Di ba? Its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with criminal investigations and proceedings in relation to which the withdrawing state has
duty to cooperate and which were commenced prior to the date on which the withdrawal became effective. Oh. So sabi mga kababayan ng Supreme Court, kahit tayo po ay nag-withdraw na sa ICC, meron pa rin jurisdiction ng ICC mula po nung tayo ay naging miyembro pa. Supreme Court may sabi. So, ang tanong dito kay Bato de la Rosa, para sabihin mo na magkakaroon tayo ng constitutional crisis pag tayo po ay pinasok ng ICC dito, usapin mo yung Supreme Court. Parang mas marunong ka pa ata sa mga abogado Ba't abogado ka ba? Oh, bakit parte ka ba ng judicial system? Hindi. Oh, nasa legislative system po. Nasa legislative, nasa ngayon ng gobyerno po si Bato de la Rosa. Wala po siya sa judiciary. So, ang magsasabi lang po talaga na magkakaroon tayo ng constitutional crisis sa ICC, Supreme Court, hindi ikaw. Yan ang problema Mas marunong pa kayo Pati dun sa mga vlogger, na mga tatanga-tanga, sabi ng mga vlogger ng DDS, wala naman jurisdiction ng ICC Hindi kausapin yung Supreme Court. Ang gawin ninyo, mag-file kayo ng petition for sanctuary. Sanctuary. Mag-file kayo ng petition to sanctuary, sabihin niyo sa Supreme Court na baka pwedeng i-review yung ICC at maglabas kayo ng ebidensya para i-review. Kung walang review yan, kung walang ebidensya yan, ibabasura lang po ng Supreme Court yan. Di ba? So yan mga kababayan, Duterte crisis pwede, So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa 987 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like. So palike na lang po ng video po na to, dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito sa, di ba, sa sinasabi nga po na si Bato de la Rosa magwi-witness daw. So ano yan, ilalaglag mo si Digong. Gusto mo mag-witness para ilaglag si Digong. Good job. Kung makakalusot ka, good job. Di ba? So yan, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre po, sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays, syempre, pa-share, subscribe, and whatsoever, Pa-comment. So salamat po mga kababayan. Thank you po, Kita na lang ulit tayo. Baka mamayang gabi. Okay? And then sa Team Replays, So maraming salamat po,